Pura pa mga shell subscribers, no? Ay, nako. Nakakainis. Meron talaga mga taong, nako, ano, yung tipong, you're doing your best, pero, di ba alam? Nakakainis yan. Meron lang tayong magagawa sa mga ganang tao. Ang gagawin na lang natin ay, patuloy na lang tayo lumaban, no? Yun po ang pinakamagandang gawin natin. Patuloy na tayo lumaban, no? Pero kung alam natin hindi tayo na-appreciate, no? It's time to move out. Yun ang pinaka, ano po talaga, no? Yung tipong alam mo ginagawa yung best, no? Pero, doon sa kanya or sa kanila is, hindi siya enough, no? Alam yung feeling dito nag-rant, eh, no? Eh lang, na-share ko na naman sa inyo kasi sobrang hindi ko na siya makontain talaga. Nakakainis po talaga. Ay, nako, may mga ganun talaga. So, tara, tanggalin natin yung bad vibes, no? Tara, magpaka-good vibes tayo, guys, eh, no? Tara, panoorin natin mga updates sa ating mahalima, no? Ito yung ating stress reliever, guys, pag nanonood tayo ng ating mahalima, no? This video is, all credits to Miss Oppo, guys, no? Tara, panoorin natin yung mga updates po ng ating mahalima regarding po sa ating mahalima. Apektado tuloy utak ko, nakakainis kasi. Okay, tara. Let's go. Popular American magazine Variety exclusive feature on SB19 for Netflix docu debut. The popular American trade magazine Variety, with 32 million unique monthly visitors, has exclusively featured SB19 ahead its Netflix docu debut. Filipino boy band SB19 opens up about vulnerability and global impact ahead of Netflix documentary debut. No dream is too big. The Pipa pioneers reflect on mental health, fan relationships, and representing Filipino music on the world stage in their groundbreaking documentary. Filipino boy band SB19 has never been afraid to show their humanity. But their Netflix documentary, Pagtatag the Documentary, takes that vulnerability to new depths. In a candid conversation about the film, the five-member group, Pablo, Josh, Stal, Ken, and Justin, reflects on 7 years of growth, struggle, and the weight of carrying P-pop's flag on the international stage. The article ended with, for SB19, the documentary's global reach represents a validation of years of dedication. As Ken reflects, we may not say we deserved everything that came our way, but we know we had to go through it to understand the value of what we have built. We are proud of how far we have come, and we are confident that with resilience and heart, we can keep facing whatever comes next. Pagtatag the documentary streams from July 23. To read the full article, the link is pinned in the comment section. Okay, no. Yun guys, sa mga di pa napanood, no, streaming na po siya sa Netflix, guys, no? Streaming na po yung Pagtatag documentary po, guys, no? Ang ating mahalima kasi, guys, naman, hindi nila in-expect na ganyan ang mangyari sa kanila, no? Ang ginawa, syempre, unang-una, ang goal po talaga nila, no, is sumikat. Yun po talaga, sumikat po talaga, no? Pero syempre, hindi yun to the point na gagawin nila yun para sumikat. Pero hindi, ang pinaka-main goal nila, guys, is, ang pinaka nag-aano sa kanila, nag-lift ng spirit nila or para nag-aangat ng kanilang confidence is dahil yung kanilang passion po talaga sa ginagawa nila, no? Kasi guys, tandaan nyo, kahit gaano kayo kadeterminado, kung hindi nyo naman gusto yung ginagawa nyo, talaga masayang yung effort nyo, no? May mga ganong klaseng bagay, guys. Kaya sana, ito, mga tip ko palagi, no? Kung hindi mo na gusto yung ginagawa mo, no? Better let go of it na lang po talaga, guys, no? Kung hindi mo siya gusto, like, kunyari, ginagawa mo na lang siya for, dahil may nagsasabi sa'yo, tuloy mo lang, sayang yan, tuloy mo, pero hindi mo na siya gusto, no? Or ginagawa mo lang siya dahil gusto ng family mo, ginagawa mo lang siya dahil, dahil sa money, yan, di ba? Sa money, ginagawa mo siya dahil sa money, no? Or ginagawa mo lang siya dahil, yan, tulad nung nangyari sa akin, na ginagawa mo lang siya dahil sabi nung tao na yun, nakainis. Ano ba yun? Alala ko naman. And guys, no, dapat guys, tandaan nyo, no, kung gagawin yung isang bagay, kung alam nyo gagawin yung isang bagay, dapat tandaan nyo, no, kailangan gusto mo siya, no. Hindi pwede yung gagawin mo siya dahil
sinabi lang po sa inyo, no? Hindi mo pwedeng gagawin mo siya kasi iisipin mo, ay, malaki ang kita dito, tara, gawin nga natin to, no? Hindi pwede yung ganun, guys, no? O, sige, pwede siya, no? Like, kunyari, sa business, no? Sa business side, no? Pwede yan. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? Gusto nating kumita po, no? O, sige, pwede yun. Pero pag yung ganito, like, sa passion mo, kunyari, gusto mong kumanta, pero ang goal mo gusto mo kumanta kasi para kumita ka ng pera, hindi mag-work yun, guys, no? Kailangan, kung gusto mo talagang kumanta is, dahil nasa puso mo, no? Yun talagang trip mo, no? So, ganun kasi nangyari sa ating mga lima, no? Hindi sila sumuko, no? Like, passion nila to, no? Hindi naman sila pumasok ng P-pop, ng P-pop community para kumita ng pera, no. Gusto lang talaga nila makilala sila, no, kung sino po talaga sila, no? So ayun yung pinanghawakan po talaga ng ating mahalima, no. So sa mga nagsasabi diyan na tara pasukin natin tong pag P-pop kasi may pera dito. Guys, maniwala kayo sa akin, hindi siya madali, no? Hindi siya madali, no? Kailangan may puso kayo para diyan, no? So kung meron nun magsasabi ng mga ganyang klaseng bagay, mag-isip kayo maigi. Hindi siya ganun kadali po talaga. Okay? Saan tayo? Okay, next video tayo. Let's go. Forbes releases another solo feature for SB19, this time for Pagtatag's Netflix debut. First, we have an exclusive feature from Variety. Now, another Forbes articles for SB19's Pagtatag docu-film on Netflix. SB19 are ready for their next chapter with a Netflix documentary. Nearly 2 years ago, I interviewed the Filipino pop group SB19 for a magazine feature. They were about to celebrate their 5th anniversary and the success of their EP Pagtatag, which had their single Gento go viral. The quintet, Pablo, Josh, Stel, Ken, and Justin, were on top of the world, touring, giving press interviews, and receiving love globally. They truly seemed unstoppable. Little did we know, the talented group was going through their own internal and legal struggles with their former company, while simultaneously starting their own management company and continuing to work on music. What began as a documentary focusing on their album trilogy, comprised of their 3 EPs, Pagsibol, Pagtatag, and their most recent release, Simula at Wakas, evolved into a story of following the group's highest and lowest points in their careers and how they managed to survive that time in their lives. Their story, Pagtatag, the documentary, is out now on Netflix. To read the full article, the link is pinned in the comment section. Ito guys, sabihin ko sa inyo, no, hindi porket nakikita nyong successful ang isang tao or grupo or banda or kung sino man, no, hindi ibig sabihin na ikat nyo silang successful. Ibig sabihin, lahat ng pinagdaanan nila is madali. Lahat ng pinagdaanan nila is walang struggles. So, hindi yan ganun, guys. Yung mga struggles na yun, guys, yun po yung magiging dahilan para po mapush yung sarili nyo kung ano yung magiging kayo, no. Ayun lang naman, guys, no. Ang nakikita lang kasi natin sa ating mahalima yung mga success nila, no? Pero hindi natin nakikita yung mga struggles nila, no? Hindi nila natin nakikita yung behind the scenes. Kaya syempre, hindi naman nila ikukwento yun to the point na etong kasing yung producer namin, dapat ganito ginawa niya, dapat mga ganun, guys. So, hindi sila ganun, guys. Syempre, I know naman, guys, hindi sila ganun, guys, yung mga nisi-nisi, guys. Pero alam mo yun, yung mga ganong klaseng bagay, hindi na nila naikwento. Kaya syempre, mas gusto natin yung mga good vibes, mas gusto natin yung pinaka-output, diba? Yung pinaka-kinalabasan ng kanilang project or kanilang pinaghirapan, no? So, yun yung mga bagay na missed out po natin, no? And, yun lang. That just shows, guys, na hindi lahat makukuha sa isang iglap, guys. Pinaghihirapan po yan, no? And darating pa nga sa point, no, na may mga taong nakapaligid sa'yo, baka magkaroon kayo ng sama ng loob or what, dahil talagang may mga ganun. Like, lalo na pag brainstorming kayo or babatuan kayo ng ideas, no? May mga bagay talaga na hindi kayo magkakasundo dalawa, no? Pero makukuha at makukuha din naman yan. Basta mapag-usapan lang na maigi, no? SB19 finally arrives in Vancouver for Simula at Wakas World Tour concert. Yes, our boys have finally arrived in Vancouver for their Simula at Wakas concert this July 26. And kudos to our Canada 18 na napakasipag sumalubong sa ating mahalima. Uy, sorry. Let's go. Hi, Pablo. Hey
Nakikita niyo yung babae, guys. Hindi siya nagko-cross sa border, guys, no. I mean, talagang alam niya limitations niya, no. Kasi tingnan niyo, guys, oh. Walang nakaharang. Pwede niyan lapitan na si Pablo sa moment na 'yan. Tapos like yakapin or magpa-picture na, pero ni-respect niya yung space, guys, no. Ni-respect niya, no. So dito makikita, guys, yung fandom na 18 napaka-respectful sa Mahalima po. Napakasimple talaga bumingog bracelet ni Pablo. Grabe, no. Nakakatawa yung respeto talaga ng 18 sa ating Mahalima, kung yung space nila binibigay nila, no. And alam nila sa sarili nila na hindi tayo pwede mag-cause ng kung ano man dito, no, ng kung ano mang gulo dito, kasi SB19 na nakataya po talaga dito. No? So baka sabihin ng mga management ng airport or hindi man lang nila pinalalahanan yung fans nila, no? Or alam mo yun, yung mga ganong klaseng bagay, no? Di ba? Pero para maiwasan na lang yung mga ganong klaseng bagay, talagang yung mga fans na rin po talaga nagkusang loob na mag-adjust, guys, no? So ayun, shoutout po sa 18 na napakasunod, no? So yun lang, guys, maraming salamat sa panonood ng video, no? So this is Point of Friend signing out. Peace, let's see.